Good morning mga ka-GM. Meron tayong adventure ngayon dito. Yung pata-project ngayon ng turbo. Adapted lang ulit muna yung gagawin natin. So, si Sir, siya na nag-provide nung system ng turbo niya. Turbo lahat. Intake, exhaust. So, ang sa atin dito is labor lang. So, sa mga gusto magpakabit ng turbo dyan, pwede naman kayong bumili kung meron kayong alam na pagbibilan. Tapos pwedeng kami magkakabit or pwede pakabit sa iba. So ngayon, tuturo ulit natin ngayon yung pagkakabit ulit ng turbo. So ito ngayon, stock pa to. So tatanggalin ulit natin to mamaya. Ito ibabaw, oil pan. Paikot. So ngayon na nakuha niyang turbo. Pang 4D 5.6 na galing sa Delica. Delica daw pinanggalingan na ito eh. So ito maganda pag 4D 5 galing sa Delica. Kasi hindi tayo mamumblema. Yung intake niya hindi yung stock nung Adventure. Galing din sa Delica. So ang kagandahan nun, galing din sa turbo, papasok ng intake, plug and play siya. So sa ngayon, mas hindi tayo mahihirapan sa pagkakabit. Unlike sa unang adoption natin, medyo matagal-tagal din, maraming fabrication. Ito, plug and play talaga. Ang gagawin lang natin dyan, linya ng hose, ay linya ng langis, tubig, in out nung langis sa tubig. Saka ito sa air cleaner. Tanggalin mo to lahat. I-clear mo lang yung intake kasi yung gagawin natin, nakapal ng carbon eh. Yan o, makikita nyo yung carbon ng kapal. Lilinisin muna natin siya ngayon bago natin siya install. Tapos iaabang natin yung mga linya na kailangan niya. So ito yung exhaust niya. Ito yung pinakakailangan natin eh. Saan kadugtong yun? Ito. Puputulin yan dyan para idugtong doon sa stock. Ang concern ni Sir dito eh, yun na nga, sakit ng Adventure. Kapag overtake, ay hirapan daw siya. So ito naman, adoption. Sabihin, ay nasabi ko sa unang video, hindi to 100% na magpe-perform sa sasakyan nyo. O sabi ko sa kanya, kapag nagkaroon siya ng budget sunod, unti-unti naman niyang buuhin yung kompletuhin yung mga piston saka injection pump. Tapos sa cylinder head, meron naman tayong pwedeng gawin doon para hindi na kailangan palitan ng cylinder head. So ayun na naman ngayon. Ito binabaklas na. Lilinisin muna ni Francis to. Linisin natin lahat to. Yung mga EGR. Ayan o. Turbo. Saka doon nga pala sa mga makakanood na itong video, yung kung merong mga nasa katayan ng mga surplus Japan, baka pwede nyo kami message sa inyo mga sir, kasi maraming gusto magpakabit. Eh sa ngayon medyo ang hirap din maghanap ng nung source ng mga parts. So, baka pwede nyo kaming i-message sa channel o sa Facebook page namin para mas madali, kasi hirap maghanap eh. O kung may message nyo kami, baka magkaroon tayo ng magandang deal, at least yung mga gusto magpa-install kaagad eh mapagbigyan na natin kaagad. Ito, buti kasi Sir nakakuha niyan. Siya bumili niyan, Francis, dala-dala niya yan. So, yun ang kagandahan niyan. O, diba, dala niya na. Sabi ko naman sa kanya, yung binili mo, checkin mo na lang itong mga propeller shafting. Ito naman good kasi Japan surplus, sariwa. Sariwa oh. So, bili daw ni Sir pala dito, nga pala 20. Isang set daw yan, 20k. Yan, minensyon ko na. Siya kasi bumili niyan, hindi ko lang kung kanino niya nakakuha. 20k daw. Okay. Kaya balikan dyan mga ka-GM, nilinisin muna natin yung turbo. Pati yung mga intake system niya, linisin natin lahat.
May trip ito liga. Hindi ka sumali, no? Hindi ka niya ito makakad, yun lang. Easy ka rin. Ayun na. Tapos na natin kabitan ng turbo to na kabitan natin lahat. Pati yung mga piping niya na paggawa na natin yung kahapon. Ito pang samantala kasi gagabit tinesting ko. Ito muna ginamit ko yung hose nung yung pinagputulan ng hose ng tubig. So mamaya papalitan natin. Pwede na natin ito surrender sa owner mamaya. So nga pala kagandahan dito sa nabili ng may-ari. Siya kasi bumili na ng turbo na ito, yung isang set. Pang ano to, pang Delica. Sa Delica daw galing. So, kagandahan dito, plug and play. Hindi rin kami nahirapan dito sa may part ng turbo papuntang intake. Ayan, ganyan na ginawa ko. Nilagyan ko lang dito nung tubo para matwist ko yung elbow niya para pumasok dito. So, wala masyadong hirap sa pag-convert, diba? Yun lang, gaya ng dati yung ginawa natin. Yun pa rin, nalagyan pa rin natin ng sa tubig, din tea. Gaya pa rin doon sa may daanan ng langis, return. Ayan. Yun lang. Nice na. So, gabi din ride test natin to. Tinesting natin. Ang ganda na naging performance ng gaang. Ang laki ginaang ng takbo. Yeah. Tingin ko naman matutuwa yung may-ari. So, ang ginawa natin dito, adapted lang din yung turbo. Hindi rin, wala pa rin internals at injection pump to. So, mukhang pag-iipunan niya daw muna para sa susunod na project, yun naman ang tatargetin natin gawin. Biyahero din pala doon siya. 193 na rin tinakbo ng adventure. So, ayun na. Eto, simple lang. Gusto nung may-ari kasi parang hindi halata na nakaturbo doon sa sasakyan. Parang, kaya ko kasi maganda na ito. Mag-exhaust ka, mag-ano ka. Parang ayaw naman niya. Ang gusto niya lang at least malagdagan lang yung performance. Tapos yung pipe niya, yung stock pa rin, parang wala nangyari. Pero kagabi, tinakbo ko to sa may Commonwealth, sa may isang stretch doon na pantay. Ang ganda na naging resulta ng niya, ng performance niya.
Cylinder head. Baba mo na ibang gamit yan, Francis. Good. May cylinder head niyan. Prepare na, nagpalit tayo ng valve seal, valve setting tayo, valve lapping. So, sasalpak na lang natin yan. Bali yung ginawa natin dyan, nagpalit tayo ng piston ring. Piston ring ng turbo. Bubuhay na lang natin. Kapitan naman pala ito. 44. Pero wala nang i-convert ko. Pero, Meron. pag yung nagbago ka ng turbo, iba na ano yan, iba yung dal. Sa Innova. Oo, pero malapat na yan. Hindi gaya ng stock. Okay. Kaya na si Gary. Wala ko pumasok. Relatin kang tres. Yung manifold pa nito, bossing, kada kailan nililinisan. Kasi exhaust? Oo. Wawa. Yes. Puro principal ang tawag. Alam ko lang yun lang is. Yung heater plug on na. Higpit na ito. Oil filter, may higpit na langis, langis na lang. Coolant, meron na. Alam, sa injection pump yan eh. Yan yung huling project nung tropa na may-ari na ito. Oh, injection pump yung huli. Abang na. Ngayon, na-prepare na natin yung block niya, yung piston, kapan turbo na ring. Kaya tawag yan langis. So ayun mga ka-GM, alas matapos na yung ano natin mamaya na yan. Tandalin muna natin kung naka-open para makikita na maayos. So ito yung adventure na itinurbo natin last time. So ngayon binulat-lat natin yung loob kasi nagkaroon na rin ng issue rin sa may valve seal. Kung gusto ng tropa, palitan na ng buo pati yung mga piston ring niya. So para isang bukasan lang daw eh pinalitan na natin ng panturbo. So ito yung naalala ko na baka nabutas. Paanda rin na natin to. Kanina lang muna lang is.
Okay na mga ka-GM, mandar na. Unang start niya yan, painitin muna natin kasi para bago kasi mga piston ring yan o pasikip. Antayin mo natin yung minute para mamaya pwede na natin siyang i-drive test siguro. So itong build natin na adventure na to na naka-turbo, kung kulang na lang talaga niya para mas maganda ang performance niya, injection pump. Sa pa rin, intercooler siguro, baka next project niya lang intercooler lang. Unti-unti lang nung may-ari. O at least ngayon tapos na, nadukot na natin internals niya. Napalitan na natin. O tingnan natin yung resulta. Tapos injection pump, nahanapan na natin injection pump yan. Good afternoon mga ka-GM. So, meron tayong project ngayon dito. Ito ay Mitsubishi Adventure 4D56 ang makina, 2011 model. So ito, ang gagawin natin dito, magkakabit tayong turbo. So papalitan natin itong exhaust. Ito intake, ito pa rin, pero tatanggalin natin lahat yan. So ngayon kasi maraming mga may adventure, maraming gusto maglagay ng turbo kung plug and play ba siya. So ang plug and play na turbo rito, yung pang Hyundai Starex, pwede rin yun, or yung 4D560 na turbo na pang mga Pajero, pwede yun dito. So ngayon sa mga magko-convert, ang gagawin natin dyan, tuturo ko sa inyo kung paano ginagawang pag-a-adapt ng turbo. So ito ang gagawin natin, adapted lang. Ibig sabihin, hindi pa natin gagalawin yung internals nya. So kasi pe-prepare pa natin internals, may mga inaantay pa kaming parts. Para kailangan kasi dito pag naglagay ka ng turbo, dapat ang internals mo design din sa turbo. So tapered ang mga piston ring mo, yung mga ganong tapos injection pump mo papalitan mo rin. So hindi pa natin kompleto lahat yung ibang parts niya na ang gagawin natin ngayon, ikakabit na natin yung turbo niya. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano ang pinanggagalingan ng mga linya, kasi ang turbo merong linya na langis, may linya ng tubig. So kung saan natin siya pwede i-convert, padadaanin, saan natin pagdadaanin yung manggagaling yung pressure ng langis, yung return ng langis, yung water niya, ipasok ng tubig, saka yung labas din ng tubig. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga conversion na gagawin para pag gusto nyo mag-turbo sa sarili nyo sasakyan sa mga gantong adventure, pwede nyo kopyahin para meron kayong idea. So ikakabit natin turbo dito, TD04. So pang 4D56 talaga siya na turbo. So plug and play siya dito, pero syempre hindi yung mga linya ng tubig sa langis. So yun yung mga tuturo ko sa inyo kung paano i-convert yun, paano padadaluyan na maayos yung tubig at langis sa turbo. So panoorin nyo para yung mga ibang may adventure dyan na gusto mag-adapt ng turbo, kung gusto nyo adapted lang, at paano may tulong din siya sa engine mo. Pero iba talaga pag binild mo siya ng turbo lahat, ang design ng turbo lahat, pati mga piston mo, so injection pump. So yun muna ang gagawin natin sa kanya. So papakita ko sa inyo kung yung mga turbo na ikakabit natin. Nasaan na? I-check natin. Ito yung exhaust manifold. Ito yung kakabitan natin sa kanya, exhaust manifold na ito. Ayan, pang turbo yan. Kasi ito yung turbo nya. So pininturahan na natin to kasi galing ito sa mga surplus.
mga Korean surplus, may tropa tayo rin na kinukuhanan. Ito yung turbo niya, TB04. So, pininturahan na rin natin yan. Yan ang pang 40 Mitsubishi. May kadugtong yan sa exhaust niya. Ito yung sinasabi ko, yung mga linya na ito. Yan. Ito yung apat na tubo niyan. Ito tubig. Tubig yan. Ito return ng langis. Ayan, return ng langis. Ito tubig din to. Ayan. So yung apat na yan, sabihin dahil hindi naman turbo yung makina mo, meron siyang nakaabang, pero ang gagawin natin dyan, tuturo ko sa inyo kung saan to pwedeng padaanin. Para kunyari magkakabit kayo ng turbo, uy pwede pala ditong padaanin to, yung return ng tubig, yung return ng langis. So tuturo natin sa inyo yun. So ayan, yan po na yung mga parts na kompleto natin para lang ma-adapt muna yung turbo sakay sa may kadugtong na exhaust. Kasi may kadugtong na exhaust yan. Yung dito, meron yung kadugtong dito. Pag binili mo to sa Korean surplus, depende kasi ako may source ako ron na kaibigan. Kaya medyo mababa lang. Hindi ko rin may mention yung presyo kasi hindi ko pwedeng sabihin dahil special price yung binibigay niya sa akin. So, pero kung gusto niyo talagang magkabit ng ganyan, pwede niyo sa akin kontakin para pwede kayo mag-canvas sa kanya, mag-inquire kayo sa kanya. So, i-adapt lang to, adapted lang. Wala pa tong, kumbaga, hindi to 100% na magpe-perform sa engine ng makina mo. Pero may tulong na siya kahit paano. So tuturo namin sa inyo yung mga diskarte kung paano ikakabit yan. Pati yung mga panggagalingan ng mga piping niya. So abangan niya, bibidyoan natin mamaya. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some needles to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Ito naman, exhaust. Kaya tanggalin pa hansis yung tubo sa ilalim. Gadyakan mo mamaya. Oo yun, kakalasin yun. Tapos kakalasin itong bracket. Saka dito. Tanggalin yun dito. Para matanggal natin itong exhaust natin. Papalit natin exhaust na design siya sa turbo. Exhaust out. Yan na mga ka-GM, ihugulman na natin. Pagawa na natin lahat ng mga conversion ng mga tubo. Ito yung T na gamitin natin para di sa supply ng tubig. Dito natin lalagay yan sa pagitan yan. Ayan, kung makikita nyo yung hose na yan, yan. Magkakaroon ng T yan. Para yung isang linya na to, supply yan papasok sa turbo dito. Tapos ngayon ito yung supply ng langis. Ayan, ka-GM. Pagawa na rin tayo ng pipe niya dyan.
Good afternoon mga ka-GM. Ito na yung update natin yung yung ginawa nating turbo. In-install natin turbo rito na adapted lang. So ibig sabihin na adapted, yung internals is stock pa, injection pump stock pa. So para to sa mga tong video na to para do sa mga gusto mag-turbo ng mga 4D 5.6 na makina, adventure, number 1 pang adventure. So turo ko sa inyo kasi itong mga to, kumuha na ito, exhaust, turbo, plug and play yan. Kung mabibili mo pang Starex na D4BH, plug and play siya dito sa 4D 5.6. So meron din nabibili na itong 4D 5.6 din na yun din, pasok nga rin siya dito sa engine na to. Ngayon, yari, gusto mo mag-turbo, di ba? Para may idea ka, tuturo ko sa inyo kung saan ang turbo kasi kailangan mo supplyan ng langis saka tubig. So, saan ba manggagaling yung pressure ng langis? Saan ba manggagaling yung pressure ng tubig? Saan siya re-return? Di ba? Kasi siyempre, pag nag-supply ka ng langis, kailangan may babalikan yung langis, di ba? So tuturo ko sa inyo yung mga conversion. Yung conversion kasi yung turbo nga saka tong exhaust manifold na to, plug and play naman to dito. So kung bibili ka nga nito, pwede mong ikakabit mo na lang. So tuturo ko sa inyo ngayon. So simulan muna natin dito sa langis. Ito dito ang pasok ng langis. So ito yung inlet ng langis. Ang source niyan, kunyari mag-a-adapt ka, lalagay ka ng turbo, kailangan mo supply ng langis. Ang pagkukuhanan mo niyan doon sa gilid. Ayan, yung gilid niyan, papakita ko sa inyo sa video. Meron kaming ginawa dyan na fittings na meron kasi nakaabang dyan na tornilyo na na pwede mo siyang tanggalin, tapos dun ka mag-a-adapt ng oil pressure na langis. So papasok dyan. So ang return naman yan sa ilalim. Papakita ko sa inyo sa ilalim. Ayan, kung makikita nyo sa video, ayun yung may hinang na yan. Diyan naman ang return yan. Ayan. Tapos tubig. Itong tubig na to, ito yung linya ng tubig. Itong side na yan. Ito sa giliran. So unahin natin return. Dito yung pasok, ito yung return. So yung return naman, dito natin pinapasok yan, pinabalik. Ayan. Ayan yung hinang na yan. Nagtanim tayo ng maliit na tubo dyan para yung babalik na tubig diretso dyan sa papunta ro sa may sa water pump nya. So babalik siya dito. Tapos ang source naman yan, pinanggalingan yan, gumawa lang kami ng T. Ayan, kung makikita mo itong tubo na to, yung tubo na yan, pumunta yan dito. Ayan. Papasok dapat yan dito. Ginawa namin dyan, nagawa kami ng tubo. Ayan. Ayan, yung T na yan para dito, kasi dito kasi yung pressure ng tubig. So tatagos yan dyan, iikot doon para puntahan yung turbo mo. Ayan. So meron ka na ngayon supply ng turbo ay ng langis at tubig, diba? So itong video na to para doon sa mga gusto maglagay ng turbo na gusto niyo maglagay ng turbo, hindi mo na maalam sa manggagaling langis yan, sa manggagaling yung tubig niyan. So yun yung mga source niya. So para may idea kayo, kunyari kayo lang mag-DIY kayo, pwede niyo gawin yun kasi nga plug and play naman yan. So ganun lang pala kasimple. Although may mga conversion yan, pero ibig sabihin kung kaya mong gawin, di ba, sa sarili mo na lang, bibili mo na lang itong mga parts na to, makaka-menus ka, malaki mamimenus mo. So ngayon, ang naman ito, adapted lang siya. Ibig sabihin ang piston, hindi siya design pan turbo, kasi inaantay natin yung turbo, yung yung piston nito dumating. Saka yung sa injection pump niya, meron lang tayong mga inaantay na pyesa. So sa ngayon, ginawa ko tong video na to para lang makapagbigay ng tip sa mga gustong mag-customize ng turbo na ganito, na pwede naman adapted lang, pero syempre ang performance yan, hindi yan 100%. Kamuha ng mga na dinesign talaga na turbo yung piston mo, piston ring mo, di ba? Saka number 1 yung injection pump, kasi yun yung source ng pressure ng diesel.
para doon sa ano niya. So ang kulang na lang natin dito ito. Yung connector dito sa tubo na to, pagko-connect natin dito dahil wala na pa naman intercooler to. Saka to actuator. Nantay lang natin in order natin actuator doon sa tropa sa mga Korean surplus. So magpaparating tayo na actuator. Pansamantala, tatali muna natin to kasi pag naka-open yan, hindi mo marinig yung sipol. Dapat kasi yan nakasarado. So talian muna natin to. Tapos papaanda rin natin para rinig sa inyo kung anong ano bang tunog nung kahit na adapted lang ang turbo. Diba? So mga ka-GM, start na natin ngayon yung in-adapt natin turbo dito sa Adventure na to. Pakikinggan natin kung ano ba tunog nung naka-turbo na Adventure na internal niya is stock lang. So ito yung turbo niya ngayon. Yung turbo. Ito nagawa na natin eh, yung ito na lang kulang. Sige, Francis, start mo na. Start na natin. Unang start na ito. Ayan, rinig na rinig yung sipol ng turbo niya ngayon. Manitin lang natin ang konti. So yung mga ka-GM, so ngayon, ano pa lang yan, internals pa lang kinabit natin ha. Kaya baka kasi yung iba na makaka-download na itong video, sabihin adapted lang yung turbo. Adapted pa lang talaga. Kasi hindi pa natin napapalitan yung internals. Sinaantay pa natin yung mga piston nya, saka yung makakaswap natin na injection pump na pan-turbo. Tapos yung cylinder head, meron din tayong gagawin dyan. So sa ngayon, adapted lang siya. Narinig nyo yung takbo nya, yung ano nya, yung sipol ng turbo nya, narinig nyo. Kaya medyo may kaingayan dahil yung exhaust niya hindi pa natin napadudugtong. Diba? So mamaya padudugtong na natin exhaust, saka to sa intake niya papagawa natin yung pipe dito. So sa mga gusto mag-turbo na mga Adventure, pwede nyo kami message sa ano namin, sa channel or sa Facebook page kung meron kayong mga katanungan, para kung gusto nyo mag-DIY kayo ng turbo, kayo na mag-i-install. Hindi nyo na kailangan pagawa sa amin o pagawa ka kung kanino man. Kung mahilig ka magkalikot, gaya nung sinabi ko nga sa video, plug and play naman karamihan dito. Tinuro ko lang yung source nung tubig at langis na isusupply mo sa turbo, dahil hindi pwedeng walang langis at tubig yung turbo dahil mag-overheat siya. So pwede kayo mag-comment or mag-message kayo sa amin, or gusto nyo mag-turbo, meron kaming kaibigan na kinukuhanan ng mga source na itong mga materialis na to. So baka makamura kayo, pwede kayo dumirekta sa kanila. So yun lang sa ngayon. Titignan natin, baka magkaroon tayo ng isa pang video nito after natin i-build yung loob, kung napalitan na natin yung piston saka yung mga injection pump. Tapos tignan na natin kung may pagkakataon tayo mata-drive test natin. Titignan natin magiging performance niya ngayon. Kahit non-turbo pa, kung meron ba nadagdag sa ano niya, sa performance niya. So yun lang muna sa ngayon mga ka-GM. Salamat sa panonood niyo. Mga ka-GM, dumating na yung bago natin turbo. So dito natin ito ikakabit sa Adventure ng tropa. So yung previous yung turbo na nakakabit, kinakalas na natin. Sinimulan na natin tanggalin yan. Kasi habang inaantay natin itong turbo niyang bago. So plug and play lang din naman yan, parehas lang. Patong mo natin di sa ibabaw. Ito yung kasama niyang gasket, turbo kit.
gasket ng turbo. Ang gagawin natin dyan, kaya pala bumigay ang turbo na yun, ang lakas, kaya pala lakas lumamon pala ng langis. Kung makapansin niya, pinansin namin kagahapon nung umaandar, ang lakas ng suka ng langis dito, hindi siya pangkaraniwan. Natural yung may miss siya na langis galing dito, carburetor. So normal yun. Ang purpose nung mist na yun para maging lubricant nung propeller niya sa loob. Ayan yung propeller na yan, masisilip niya dyan. So ngayon, siguro kasi nga second hand lang naman din itong turbo na ito, yung kinabit dati dito. Kung bumigay na yung shafting, pwede sana ito i-rebuild, nga lang ayaw ng tropa, gusto palit. So ngayon bumili siya ng bagong turbo na bago, kakabit natin ngayon. So ayan, nabaklas na yan, nabawasan na. Medyo may kahirapan pala talaga tanggalin, tatanggalin ko yung buong exhaust yung exhaust manifold kailangan tanggalin para maayos ang pagkakakabit niya rin. So ayan, sisimulan na natin. Gusto mo may mga turbo ng sasakyan minsan, mga adapted, luma na rin sasakyan. Ito minsan nagiging cost, minsan tataka kayo ba't ang lakas lumamo ng langis ng sasakyan nyo. Minsan papansinin nyo, checkin nyo itong bunganga na to, yung paikot dito sa may system ng turbo, papasok ng intake. Nandito kasi lumalabas ang langis yun. So habang bumabato siya, mapapansin mo maahon yung langis dito, ang lakas. Kaya ang lakas siya yun, unang-una mausok din, yun ang mga sintomas yan. Mausok. Ayun na mga ka-GM, natanggal na natin yung intake manifold. Tinanggal ko na rin intake kasi hirap tanggalin. Gagawin natin dyan, ilinisin na rin natin intake. So ito yung exhaust manifold niya. Tanggal na ba? Namatay pa kayo naman. Tanggal na, bigat. Tanggal na. Atay na lahat. Ay, turbo na. Ang dami lang. Nangyari dito, nasira yung loob. Yung mga seal kit niya ng turbo, kailangan na palitan. Actually, nare-repair to. Kaso ayaw ng tropa, gusto niya, bili bago. Siya masusunod. Siya may-ari, kaya bumili tayo ng bagong turbo. Ang gagawin natin ngayon dyan, lilinisin yan. I-prepare natin na maayos. Ikabit ng bagong turbo, malinis na. So abangan natin mga ka-GM kung ano magiging resulta, kung lalakas, kung meron pa bang tatagas sa langis sa papasok sa intake niya dahil nasira yung turbo niya. So kaya sobrang sobrang lakas kumain ng langis. Ang ginagawa niya kasi rito, pag chinek niya itong dipstick, kunyari nilevel niya yung langis ngayong umaga, nabukasan, pag chinek niya yung langis niya, nasa may kalahati na naman. So isang araw lang na lumipas, lakas kumain ng langis. So yung compression naman, maganda naman yung compression niya, maganda pa ihigop yung, hindi naman siya blow by ba, para manggaling sa piston rin. Sabi ko, checkin muna natin turbo, baka mamaya yung turbo sira na yung loob, so umaahon yung langis. At the same time, kasi mausok din to. Kaya yun na nga, pinandar natin, tinanggal natin isang hose nung turbo niya.
nakita natin sumusuko ang ano langis. Ang lakas. Gumaandar siya, nag-rev ka, maahon yung langis. Kaya pala lahat ng system nito, pati itong mga intercooler nito, sigurado ang dami langis nito. Ang loob niyan. Yun lang, tanggal na natin. Baka niya ng mga GM, bubuoy natin siya, linisin natin. So yun mga ka-GM, ikabitan natin yung bagong turbo at yung exhaust manifold. Kaya kakabit naman natin yung intake. Medyo nahirapan tayo rito sa may part nito sa ilalim. Yung hose, yung hirap kabit. Gipit na gipit. So, konti na lang to, konting tiyaga na lang. May tatakbo na to. Ayun, mga ka-GM, matapos na natin kabit yung turbo. So, pwede na natin siya start ngayon. Pati mga piping. Ito, pangit tong mga clamp na to. Napalitan natin to, no? Dating. Yung piping nyo. Yeah, start mo, Francis. Testing. Linis, oh. Pati EGR, nilinis natin. Oh, pang click. Bumper na lang. Ito ang tunog.